Marcoleta, yari kay Senator Tito Soto, mga kababayan. Mga kapatid, dahil tila ho ba, mga kababayan ko, ay hindi ho na pag-uusapan sa Senado yung mga kontraktor at mga pinagbibigyan nila ng mga sponsor nung kampanya ng mga politiko. Dito ho malalaman natin, mga kababayan ko, yung katotohanan kung may pinagtatakpan nga ho ba itong chairman ng Blue Ribbon. Dahil according to Senator Tito Soto, mga kababayan ko, tatanungin niya ho ito sa next hearing, mga kababayan ko, at para ho bang naging play safe ho sa mga tanong ng mga ating mga mambabatas na matitino, mga kababayan ko, kung sino-sino nga ba ang mga pinagbigyan nila ng campaign donors. Yan tanong kaya dito, mga kababayan ko, mapapanagot kaya ng COMELEC itong mga senador na tumanggap ng pera sa mga kontraktor? Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan ko, medyo matindi-tindi ho ito, mga kababayan. Medyo matindi-tindi ho ito. Kasi dito ho malalaman natin kung working nga ba itong COMELEC, mga kababayan ko. Kaya nga bang ipadismiss ng COMELEC itong mga kandidato na nanalo ng eleksyon na tumanggap ng mga donasyon, mga kababayan ko, mula sa mga kontratista na kontratista na tumatanggap, mga kababayan ko, na tumatanggap ng mga pondo o ng mga project sa loob ng ating gobyerno. Abay, magkakaalaman tayo dito, mga kababayan ko. Eto, panoorin nyo muna ang video na to, mga kababayan. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractor. Uy, mga kababayan! Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Correct, yan dapat ang dapat gawin. Hindi yung isang senador magsasampa ng kaso sa mga bumabati ko sa kanya. Nakakatawa naman to si Jesus is Lord. Papailan daw yung mga kaso ng mga nambabati ko sa kanya. Bakit siya lang daw? Bakit why me? Sabi niya nga, bakit ako lang, mga kababayan? Tuloy. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan ko there is a dog show, mga kababayan ko. Meron dog show dito. At yung dog show, mga kababayan ko, yun yung dog show na sinasabi ko sa inyo. Di ba? Imagine mo, meron nilabas mo yung mga pitbull. O imagine mo, papasok sa session hall yung mga buhaya, mga kababayan. Imagine niyo papasok sa session hall yung mga buhaya. At bawat buhaya, mga kababayan ko, ay may daladalang pitbull, mga kababayan ko, na pauupuin nila sa lamesa, mga kapatid. Na habang yung mga pitbull ay bibigyan mo ng mikropono, mga kababayan ko, at kapag sinabi ng mga buhaya, mga kababayan ko, ng mga buhaya na sumenyas na umuo kayo, sumagot kayo, saka lang magsasalita ang mga pitbull nila. Di ba? Mga kababayan ko, ngayon, here is the question. The most awaited question. Bakit sila affiliated sa mga politician na to? At dumidikit sila dito at nagdo-donate ng campaign sa kampanya. Bakit? Yan ang masarap tanungin. Yan yung pinakamasarap na tanungin. At itatanong yan ni Tito Soto sa Lunes, mga kababayan. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Ayan. Mga kababayan ko, for example, the 30 million peso donor of Senate President Jesus Codero. Bawal lang nga sa batas. Tumanggap pa rin. And Senator Villanueva, no? Tumanggap din. NSBG, mga kababayan ko, sa kontratistang CLTG,
tumanggap din. Aba, mga kababayan, antindi. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Oo. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Oo, yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Yun ang pinakamatindi doon. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Ayan na, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Sino-sino ito? Number 1, si Senate President Cheese Escudero, Okay, Senator Cheese Escudero. Hindi sana sa akin galing yan, ha? na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano, Lawrence Lubiano. Who is Lawrence Lubiano? na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Okay. Sumipot si Lubiano sa pagdinig, pero hindi siya natanong tungkol dito. Ayun, isa rin yan, di ba? Sabi sa inyo, na dog show nga eh. Number 2 naman, si Senator Joel Villanueva. Naku, Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. oh my God! Nako po. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders. Ano ba yan? Ano to? CLTG Builders. Habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Oh my God. Diyos ko po. You know what's the meaning of CLTG? Mga kababayan ko. You know what's the meaning of CLTG? Mga kababayan ko. Christopher, C for Christopher, L for Lawrence, T for Tesoro, G for Go. Christopher Lawrence Tesoro Go Builders. Ako po. Tama si Trillanes. Yari siya dito. No. Tapos, yung kumpanya pa na yon ang kasali na higit na nakakakuha ng kontrata sa mga government projects. Aba, nagro-rolling ng pera. Ito pala. Tapos, yung isang kumpanya, kapatid niya naman ng may-ari. Abay, ang galing naman mga kababayan ko. Tignan nyo nga naman kung paano tayo nilalaro, no? Sasali si kamag-anak sa bidding, mga kapatid. Tapos, kukuha ng pondo, mga kababayan, tapos magdo-donate sa kampanya ni kapatid. Alam mo, dapat yung mga kamag-anak ng senador, hindi dapat sumasali sa mga ganito eh. Mga ganito para hindi nababahiran ng anomalya. Kaya hindi na ako nagtataka eh. Mabilis ang pera na kapag-generate sila dahil meron palang CLTG at meron siyang kapatid na na kontratista rin. Abay, malupit pala mga kababayan. Tinalo pa si Jesus is Lord nito, mga kapatid. Mga kababayan ko. Naku, medyo malalim to ha. Alamin ko nga to. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Naku, yung matumanggi pa kayo, ayan na ebidensya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito. Very good. Ping Lacson. Mga kababayan ko, CLTG joint venture with Diskaya according to report. Patay ka dito. Kaya pala nabahiran ng Duterte Parks pala to. Na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Ayan na, malalaman natin yan. Pagkwento ko sa inyo ha. Alam mo, aside from being very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Ayan, si Ping Lacson. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar. Yan ang dapat, mga kababayan. Bingo! Mga kababayan ko. Kasi talagang may accountability siya doon, si Senator Mark. Mga kababayan ko, mahirap yung si Mark, tahimik lang. Di ba, mga kababayan?
Kailangan kasali to. Very good. Galing ni Ping, mga kababayan ko. Tuloy. Pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Okay. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control project. Kaya nga kasi pakasabihin, senador, kaya hindi na tinatanong. Tama yan. Bilang kalihim noong Duterte administration. Yes, kasi dapat gano'n. Kung si Manny Bunuan nga, mga kababayan ko, nag-resign Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Di ba? Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Oo. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Correct, kasi mas malaki nakalaan dito ngayon, no? Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year. O yan na. Habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Nako, eto na tayo. Para sa agenda, Mga kababayan, maraming salamat sa agenda. Magandang balita yan. Eto na, mga kababayan. Eto na pinakamaganda. Ya. Pang. Okay na. Ya. Nako, papunta pa tayo sa exciting part, Congress. Gumagawa ng budget. Gagawa ng budget si Congress. Papa-approve sa Senado. Then, pipirmahan na ni Pangulo yung budget. Galing. Mga kababayan ko. Buhayang-buhaya. Buhayang-buhaya, ano? Ito, makinig kayo. Tropa ko naman iba dyan. Pero, maraming tatamaan talaga dito. Bakit nagiging lusot yung pagnanakaw number 1 sa DPWH? Kwento ko lang. For example, ako si politiko. Meron akong budget na inaprubahan ng aking mga colleagues. Ni sa Senado o mapa-congressman ka. Mapa-mayor, mapa-governor. Inaprubahan. Ipapagawa ko tong kalsada na to. Kay politiko ba babagsak yung limpak-limpak na pera? Hindi. Bakit nadadamay si DPWH? Kasi wala pong hahawakan si congressman, si governor, si mayor, si senador na limpak-limpak na pera. Wala ho. Wala ho siyang mahahawakan dun. Sa totoo lang, wala ho siyang mahahawakan dun. Ni pisong duling. Wala ho siyang mahahawakan dun. Pagkabigay ni government ng pondo, saan ho babagsak? Makinig ho kayo sa akin, makinig kikwento ko sa inyo. Saan ho babagsak? Saan? Sagutin niyo ho ako para masayaw tayo. Sagutin niyo ako. Saan ho babagsak ang pondo kapag may pinagagawa ho itong mga politiko na to? Na kalsada. Saan? Sagutin niyo ako. Comment down below. Sa DPWH. Yan. Babagsak sa DPWH yung pondo. Ngayon, sa DPWH, aabangan yun ng mga kontratista. Yung mga kontratista, yung mga contractors na contractors na kamag-anak ni congressman, kapatid ni senador, tatay ni senador yung may-ari, tropa ni Diskaya, mga kababayan ko. So, aabangan din yung bumagsak yung pondo, yung contractor. Ngayon, mga kababayan ko, syempre, si contractor, mga kababayan ko, si contractor, mga kababayan ko, si contractor. Makukuha ngayon yan automatic, yung bidding, makukuha yan automatic. Halimbawa, itong si senador, may tatay na may-ari ng isang construction firm. Pagbagsak doon sa DPWH, kukunin kagad yan ng tatay. Mga kababayan ko, kukunin kagad yung tatay. Tatay pagkakuha ng tatay, okay, anak, may pangkampanya na tayo. Di ba? Pagkakuha ni tatay, mga kababayan ko,
Gagawin niya ngayon yung project. Siyempre, may tapyas. Substandard. Kailangan mapamura. O, di ba, mga kababayan? O, ito pa. O, for example, mga kababayan ko, si congressman, may project. Papagawa ako, sabi niya nung kampanya, magpapagawa ako ng dike dito sa ating lugar para hindi na kayo binabaha, mga kababayan. Popondohan yan ng ganito, ng 120 million pesos. Palakpakan yung mga tao. Eh di eto na, mga kababayan ko. Eto na. Babagsak ngayon, mga kababayan ko, yung project sa DPWH. Makikipag-bidding, mga kababayan ko. Eh may papagawa si congressman sa Sorsogon na dike para hindi binabaha. Kukunin ngayon ng kaibigan niya o yung bata niya na kontraktor, mga kababayan ko, para siya na ang gagawa ng dike. Ngayon, mga kababayan ko, pagdating ng kampanya, naipon yung pera, donation ang lalabas. So, di ba, mga kababayan ko, ang gagaling ng mga to? Ganong kalupit kumuha ng pork barrel. Di ba, mga kababayan ko? Ganong kalupit. Tapos malalaman natin dito na si tatay pala ang may-ari ng construction firm. Si kapatid pala yung may-ari ng construction firm. Si kumpare pala yung nakakuha ng construction firm sa DPWH. Si kumare pala yung nagbibiding dun sa baba. May siyam na kumpanya. Pag naibigay sa kanila, may percentage si congressman, si mayor, si governor, si kupitan, tsaka si tangawad. Meron pa, mayroong budget. We are not talking 100,000s. We are talking about millions of pesos. Mga kababayan. Yung pagpapaspalto lang, yung project na yan, milyon, mga kapatid. Yung paggagawa ng mga daan na buo at binubungkal, ang pagpapagawa niyan, hindi yan 100,000s, milyon, mga kapatid. Mga kababayan. Yan na po yung mukha ng korap na larangan dito sa bansa natin simula noong 2016. There is no pork barrel sa mga senators, mga kababayan ko. Pinadadaan na lang nila ito sa baba para umangat sa kanila palabas yung pera. Now, mga kababayan ko, it's very hard to define. It's very hard na makakuha ng evidence. But if we hard na pagtuunan ng pansin ito, madidetermine natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mga kapatid, yan po ang pinakamasarap doon. Yung mahuli sila. And saka natin masasabi na magnanakaw kayo sa pondo ng taong bayan. Pwede na nating gawin kagaya ng ginawa sa Indonesia. Lusubin yung mga bahay na mga yan, kunin ang dapat na kunin, at patalsikin sa pwesto. Doon ko sasabihin na pwedeng mangyari yun. Kapag napatunayan natin. But ngayon, mga kababayan ko, ang pagnanakaw kasi sa pondo at pera ng taong bayan, mga kapatid, hindi na ho pinadadaan sa mga NGO. Sa DPWH na. Mga kababayan ko. Anyway, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag masakin magalit. Katotohanan lang para sa taong bayan because we are the taxpayers. We are the Filipino people who sacrifice our everyday work. Sadman tayo, nagbabayad, kumakain. Kami po yung nagbabayad ng buwis. Hindi lang po basta-basta nagbabayad ng amilyar ng aming mga tahanan. Kami rin po yung mga ordinaryong Pilipino na umaasa ng mas maayos na serbisyo, mga kababayan ko. Ngunit ang tanong ho dito, paano ho ba uunlad ng Pilipinas kung tayo ho dito sa bansa natin ay pinaliligiran ho ng mga sakim at sakim at gutom na mga buhaya sa pera ng taong bayan? Wala hong mangyayaring pag-unlad kung ganyan ho ang ating ginagawa sa ating bayan. Maawa ho kayo. No? Maawa ho kayo sa taong bayan. Maawa ho kayo sa mga taong walang tahanan. Hindi ho nyo dapat kinukupit ang pera namin. Bagkus dapat pinagtatrabahuhan ninyo.
ibigay nyo dapat yung dapat na para sa amin. Hindi lang ho kayo ang nakakaramdam dito. Mahirap po magtiis at mahiga sa isang basang kama. Mahirap po magtiis at makakita na may mga batang natutulog sa evacuation center habang ang pamilya nyo nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Kaya bato-bato sa langit at tamaan magmagalit, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Kung may reaction ka dito, maaari mo bang i-komento sa baba, mga kababayan, at huwag mo na rin kalimutan i-follow, like, comment, share, and subscribe, mga kababayan ko.